May question yung subscriber natin. Paano daw kung ang complainant ang hindi nakapag-file ng reply sa position paper ng respondent? At paano daw yun kung hindi na isama sa position paper ng complainant ang mahalagang ebidensya gaya ng chat sa HR ng complainant? Ano daw ang mangyayari o paano daw yun? Ang kaso sa labor, dinedesisyonan yan base sa kung ano ang ebidensya na ipakita ng mga partido. Ang ebidensya ang pinapakita ng partido nakalagay yan sa kanilang position paper. At bibigyan ng pagkakataon ng mga partido para sagutin ang mga bagong bagay na sinabi ng bawat isa doon sa position paper. At ang tawag sa papel na yon ay reply. Ngayon, kung may mga bago doon sa reply, bibigyan din ng pagkakataon na sagutin ang mga bagong sinabi doon sa reply at ang tawag doon, rejoinder. May mga ibang arbiter na pinapayagan yan. Pero karamihan sa mga arbiter hanggang reply lang. Ngayon, ano ang mangyayari kung yung mahalagang ebidensya hindi na ilagay sa position paper? Gaya ng binanggit natin na ang kaso ay dedesisyonan lang yan base sa kung ano meron kayo na ipasa sa arbiter. So, sa position paper mo, dyan mo inilalagay lahat ng ebidensya na susuporta doon sa kaso mo. Halimbawa, ebidensya na hindi ka kumuha ng pera na yon. At ang kinakaso sa kumpanya ay pagnanakaw. So, halimbawa may chat ka na ang nag-aakusa sa'yo o yung mga testigo na nagnakaw ka raw, ikaw raw kumuha ng pera doon sa kaha. May mga chat sila sa GC na sinasabing idiin natin yan sa kaso para matanggal sa trabaho. Ang chat na yan napakahalaga. Importanteng ebidensya na hindi ka kumuha ng pera at ang mga nagsasabing kinuha mo yung pera, may agenda laban sa'yo. Ang agenda nila ay para ipatanggal ka sa trabaho. Ngayon, kung yung importanteng ebidensya na yun, yung screenshot ng chat na yan, hindi mo na ilagay. So, ibig sabihin, hindi mako-consider yan. Nawala yung importanteng ebidensya na maaari maikapapanalo sana ng kaso mo. So, hindi na isama. Halimbawa naman, sa position paper ng respondent, no, sinasabi niya na si complainant daw ay nakita na may inilagay sa bulsa niya. Pagkatapos niyang tumapat doon sa kaha ng kumpanya na kung saan nawala yung pera. Hindi ka nakapag-file ng reply, ibig sabihin, hindi mo na ipaliwanag yung sitwasyon doon. Na may ebidensya, halimbawa CCTV, na nakikitang may inilagay ka nga sa bulsa mo. Kung ang totoo niya, halimbawa, in-adjust mo lang yung bulsa mo kasi nailagay mo yung cellphone doon pagkatapos mo mag-receive ng call, dahil hindi ka nakapag-file ng reply, hindi mo maipaliwanag kung ano ang sitwasyon na yon. So, maaring mapaniwalaan yon bilang sirkumstansya na ikaw nga ay kumuha ng pera doon sa kaha. So, ibig sabihin, ang reply, napaka-importanteng papel kasi kung ano yung mga nakalagay doon sa position paper ng kalaban mo na makakasira sa kaso mo, maipapaliwanag mo yun. Magkukontra mo ng iba mong mga ebidensya. So kung may mga iba ka pang clarification dito sa video natin, sabihin mo lang, no? At kung meron kayong yung mga ibang viewers natin, kung may mga gusto kayong itanong, may mga gusto rin kayong erase na mga issue, let me know.
sa comment box. So, with that, thank you very much and I hope to see you in my next videos. God bless.